Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And ang topic natin ngayong araw ay tungkol pa rin kay Esther. Pinaka-topic is about wealth and power for God's purpose. So yung scripture man po natin, ito po matatagpuan sa Esther chapter 4. Sabi po dito, nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit panluksa, naglagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong lungsod, at malakas na tumatangis. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sino mang nakasuot ng damit panluksa. And sabi pa dito, ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Sa ating katuruan, number 1, crucial decisions must be supported by prayer and fasting. So yung mga mahalagang desisyon ay nangailangan din ng mga malalim na paghingi ng gabay sa ating Panginoon. Ang panalangin at yung pag-aayuno ay nagpapakita ng pagtitiwala at pagpapakumbaba upang makita ang kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa, God-given opportunities come with God-given responsibility. So yung mga bawat pagpapala or yung mga opportunity na natatanggap natin ay may mga kaakibat na tungkulin na gampanan para sa ating Panginoon at sa kapwa. Hindi ito binibigay ng ating Panginoon lamang para sa sariling pakinabang natin. Pangatlo, courage means choosing what is right despite the cost. So yung pagiging matapang ay hindi kawalan ng takot, kundi yung pagpili sa kung ano yung tama kahit na may kasamang hirap o sakripisyo. Ay yung paninindigan ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Sa ating application naman, pray and fast before making crucial decisions. So bago tayo gumawa ng mga malalaking decision, lumapit muna tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno upang matiyak na ito ay naayon sa kanyang kalooban. Pangalawa naman, view your blessings as God-given responsibilities. So, tumingin sa ating mga biyaya at yung kakayahan bilang mga tungkuling pinagkatiwala sa atin na ating Panginoon na dapat natin gamitin lamang ng tapat at para sa kaluwalhatian niya. Pangatlo natin, have the courage to choose what is right for the right reason. So, panindigan yung katotohanan at kung ano ang tama kahit mahirap gawin ito. Huwag magpadala sa takot, sa halip ay magtiwala tayo sa ating Panginoon na siya yung bahala sa resulta. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.